ang Pilipinas magdadagdag agad ng mga Sabra light tanks para sa Philippine Army? Ito nga po mga idol ang usap-usapan matapos dumating sa ating bansa ang mga unang batch ng tangkeng ito. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Dahil nga po dumating na sa Pilipinas mga idol ang mga unang batch ng Sabra light tanks na binili ng Pilipinas mula sa Elbit Systems ng Israel, ay usap-usapan nga po ngayon sa social media na balak pang dagdagan ng Department of National Defense at Philippine Army ang mga order nilang Sabra light tanks. Ang Sabra light tank ay isang light tank o tank destroyer na dinisenyo ng Elbit Systems. Ito nga po ay meron dalawang variant, ang isa ay nakabase sa Ascod 2 platform habang ang isa naman ay nakabase sa Pandor 2 platform. Ang tangking ito mga idol ay pwedeng truck o wheeled light tanks na minamanufacture ng Elbit Systems, isang defense manufacturing company na nakabase sa Israel. Ang disenyo nga pong ito ay kumokomplement sa fleet ng mga armored fighting vehicles na ino-operate ng mga armed forces sa buong mundo. Ang truck light tank configuration na nakabase sa truck Ascod 2 platform ay minamanufacture naman ng Spanish armored vehicles manufacturer na General Dynamics European Land Systems. Habang ang wheeled light tank configuration naman na nakabase sa 8x8 Pandor 2 platform ay sinusupply ng Czech military vehicles exporter na Excalibur Army. Ang tangking ito mga idol ay may bigat na 30 tons, may haba itong 7.6 meters, width na 3.4 meters at height na 3.67 meters. Ang armor naman ito mga idol ay standard 4569 level 4 ballistic protection, habang main armament naman ay isang 105mm Elbit Systems Land 105mm rifle gun. Secondary armament naman ito mga idol, ang FN-MAG 7.62x51mm NATO. Ito naman nga po ay may makinang diesel engine na nagpo-produce ng 720 horsepower. Ang suspension nito mga idol ay torsion bar, habang ang maximum speed naman ay 72 km/h. Sa kasalukuyan mga idol, ang Pilipinas lamang ang tanging operator ng tangkeng ito dahil ang Elbit Systems ay naipanalo ang light tank acquisition project ng Philippine Army. Base sa orihinal na plano, ang Philippine Army ay merong requirement para sa at least 144 units na mga light tanks o tank destroyers. Ngunit dahil nga po sa kakulangan sa pondo ay konting units lamang ang nabili ng ating bansa. Ito nga po ay binubuo ng 18 truck light tanks na nakabase sa Ascod 2 platform, isang command vehicle, isang recovery vehicle na nakabase rin sa Ascod 2 platform at 10 wheeled light tanks na nakabase naman sa Pandor 2 platform. Noong nakaraang taon mga idol, ang Philippine Army's Armor Division ay formal na inanunsyo na nakatanggap na sila ng isang Sabra light tank noong December 23, 2022. Ang tangke nga pong ito ay dinisplay noong 87th anniversary celebration ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo. Sa kasalukuyan mga idol ay meron na nga pong 10 units na mga Sabra light tanks ang ating bansa. Ito nga po ang dumating sa Pilipinas. Habang meron pang total na 18 units ang inaantay na darating sa Pilipinas. Mga idol, magandang option nga po para sa Philippine Army na dagdagan pa ang mga light tanks ng ating bansa. Kailangan nga po ito ng Pilipinas dahil lumuluma na ang mga kagamitan ng Philippine Army. Isa pa mga idol ay hindi na rin epektibo ang mga lumang tangking ito, kaya dapat na itong palitan ng mga bago, moderno at malalakas. Bukod nga po sa mga bago na ang tangking ito, ay mura pa ito kung ikukumpara sa ibang mga tangke na pinagpilian ng Philippine Army. Bukod pa dyan mga idol ay maganda ang pinagsamahan ng Israel at Pilipinas, kaya hindi na tayo mahihirapan sa mga acquisition projects. Sana nga po mga idol ay matuloy pa ang karagdagang acquisition para sa mga light tanks ng Philippine Army. At nang sa ganon ay tuluyan ng ma-modernize ang kanilang hanay at mas lumakas ang kanilang puwersa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!